Isang malaking asa. Grabe yung prediction natin dun sa last document dahil 1 week lang nung upload ay ni-news agad ito. Ngayon try ko turuan kayo kung paano hanapin yung mga gems pag ang narrative ay RWA since alam nyo na RWA ang magiging next narrative natin for 2025 at syempre magbabanggit ako ng mga low risk gems na tingin ko kaya pa rin umangat bilang example sa mga ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, comment muna kayo ng awesome at commercial muna tayo para kunwari vlogger. Which is miss lang baka maniwala kayo. And shoutout nga pala sa mga taong to. Para sa mga bago at hindi palang papasok sa crypto at willing matuto, ito po ang RWA. Papakita ko na lang sa screen pero kilala nyo ko at may sarili akong interpretasyon kung ano ang RWA basing sa experience at participation ko sa bear and bull market. Para sa akin, ang RWA ay tulay sa mga physical na bagay into a digital token or assets. Para maging mas madali ito i-trade at para mas makita ang tunay na value o para pwede siyang pira-pirasuhin at mas maging kaakit-akit na ibenta nang walang takot o alinlangan doon sa seller side. At isa pang good thing dito is magiging available siya sa wide market or other audience na pwedeng maging potential buyer. Para sa akin, itong RWA ay may simpleng mission na i-increase yung trust at bawasan yung risk ng mga physical items o mga assets by putting or integrating them inside the blockchain. Boom! Yan, medyo gets na natin. Dapat itong video na to is about finding narratives tapos i-reveal lang natin bilang RWA pero hindi ko kayo gagawing obob kasi alam kong matatalino naman talaga kayo at need lang talaga i-unlock. Kaya ni-reveal ko na agad na yung ating narrative for today is RWA at ang video na ito ay iikot lang po sa topic ng pagtuturo ko sa inyo kung paano maghanap ng gem sa loob ng RWA narrative. At kung bakit natin gagawin to kasi ang dami na pong naglalabas ng mga RWA dahil nga po lalo po siyang magiging trending pa pero syempre kasabay din po niyan ay yung mga kaliwat ka ng mga fake tokens or projects na may malaking risk na mag-rug at yan po yung iiwasan natin sa pamamagitan ng pagsasummarize ko sa inyo ng aking mga mahahabang documents na aking nabasa at in-upload na po para sa mga Meraki members. Pero syempre maganda pa rin panoorin niyo yung previous video ko dahil dito nabanggit yung ating Lindy effect na lubusang mga katulong po for our today's video na may title na Paano Maghanap ng mga Long-Term Gems with Less Risk sa loob ng RWA narrative. At yan ay tatawagin nating apat na checker pero bago tayo tumako dyan sa apat na checker na yan ay pag-aralan po muna natin yung major requirement para gumana po itong ating apat na checker. Ang rules natin ay simple lang, pag hindi po masa sa major requirement or sa prerequisite natin ay X agad at hindi na dapat siya matest for the 4 checker natin. Sa ganitong way ay mas mapaikli po natin yung pag-research at mapabilis po natin yung paghahanap ng ating assets. Una na nga po dyan sa prerequisite or yung major requirement natin is yung Lindy effect. Pangalawa is alamin mo kung kailan at ano yung mga major success listings niya. Tapos yung pangatlo natin is pag nahanap mo na yung mga success na to, dapat may ganito siyang price action or market structure. Na tipong pagka-list niya ay bigla siyang bumagsak or binabalita pa lang yung listing ay bumabagsak na siya. Sa pamamagitan na itong 3 prerequisites or major requirements natin ay mas mapapadali nyo na po yung pag-checker nyo which etong apat na sasabihin ko at sa bawat apat na sasabihin ko ay may ibibigay po akong gem pero huwag nyo pong bibiliin kasi sample lang po yan. Wink wink. And of course not a financial advice. Pero huwag malilito dahil may babanggitin mo na din po kung apat na nakapaloob sa Lindy effect at itong apat na to ay sobrang visible din po na behavior ng mga VCs at mga whales na fina-follow ko or tinatrack ko. Ito yung apat na yun. And pero next time ko na po i-explain tong sentiments na to na nakapaloob po sa Lindy effect pero yan po yung mga personal sentiments ko when it comes to interpreting kung pasok po ba siya sa Lindy effect. Now since yan po yung mga major guide natin or prerequisite bago natin siya salain sa apat nating checkers para finally malaman na natin agad kung long term and less risky ba itong gems na to sa loob ng narrative na RWA. Unahin na po agad natin yung first checker natin na support for fractionalized ownership. Itong mga malalaking assets na tulad ng paintings, cars, furnitures at marami pang iba na kung minsan ay iisipin ay hindi pwedeng pira-pirasuhin pero pag ang asset ay na tokenize ay pwede na itong i-fractionalize ang ownership para mas maging accessible siya for broader audience. At ito yung tinatawag ko for the longest time na e-commerce V2. Bilang promise ko ay magbibigay din po ako sa inyo ng gem. Ito po yung Pro or Propi. Grabe tong asset na to. Ilang years na tong nandito. Nag-wait for its narrative to be popular since 2017 pa siya. And nito lang ay nagkaroon siya ng mga success listings at ang pinaka-recent niya ay May 2024 and guess what? Bumagsak po agad siya. At ang pangalawang checker po natin is yung increased liquidity solutions. Syempre, tokenized na po yung ating assets. It means dadali na po yung mga ganitong assets na i-trade at tataas po yung volume at mas dadami lang din po yung transactions. It means mas marami din pong mahuhumaling sa ganito dahil i-assume ng majority ng market na maraming gustong mag-hodl ng assets dito. Now, paano natin susolusyonan yun? Okay, maraming magsasabi sa inyo ng layer 2 pero okay lang. Pero ang totoong solutions niyan ay etong 5 to. At dahil mabait po ulit ako ay bibigyan ko po kayo ng isang asset na tingin kong malakas sa pagsosolve ng ating increased liquidity. Yan po yung CFG or centrifuge. And yes, since 2017 pa po tong asset na ito and meron siyang recent listings na dalawa sa success. Pinaka-recent niya ay 2024 din pero nag-dump din po siya kasabay nung nag-dump po yung ating BTC nung April po ng 2024.
Gusto ko din po sana sabihin sa inyo na MakerDAO pero stick po tayo dun sa Ethereum chain since pinipredict po din natin yung ating Ethereum and yung ating ETF approvals. Maliban pa nga po dun ay malakas po ang marketing ng CFG. And para dun naman po sa pangatlo natin is yung ating lower transaction cost. Since yun nga may mga haka-haka about Ethereum at ito daw yung magiging elite chain na gagamitin ng mga elitista dahil na nga din po sa pending ETF at mga napepending na mga regulatoring pasok na pasok daw po para sa Ethereum at mas magiging mabango lang din daw po to sa enterprise solutions narrative. Although kahit sinaksakan na rin po siya ng iba't ibang mga forks ay napakamahal pa rin po ng ating transaction na umaabot pa rin po ng $10 to $20. At ang gem po natin for this one is Sol. Gusto ko po sanang sabihin AVAX kasi more on enterprise solution din siya pero sobrang lakas lang talaga kasi ng Sol na pwede din po siyang makakonvince ng malalaking enterprises or institutions para ma-approve din siya for filing a ETF. Maliban pa nga po doon ay ang bilis po nilang lumipat ng narrative kung saan man dadaloy ang pera. Pero kung tama man po tayo sa ating predictions when it comes to the new age or the great wealth transfer na sinasabi ko po sa mga documents, nakikita ko po na ang blockchain ay magiging part ng ating day-to-day basis na ginagamit kahit sa ultimong pagsasubmit ng documents, voting, escrow, or kahit yung mga microtransactions, etc. Because they will be a scarcity for trust na tinatawag. Pwede niyong sabihin si ADA or XRP pero firm talaga ako na si Sol talaga yung mananaig at least for now. And para sa last checker natin is maghanap kayo ng asset na magbibigay ng real-time access to asset ownerships, pricing, and transaction history or etc. Ito po yung tinatawag na solutions for enhanced transparency. Sobrang daming malalaking VCs at mga malalaking enterprises ang naghahanap ng ating criteria na ito. And to be specific, ang hinahanap nila is yung continuous maintenance or enhancing of their transparency. Sino ba naman kasi ayaw kasi sobrang risky po ng cryptocurrency at napakahirap pong magtiwala at ang bilang patunay po niyan is yung ating FTX at yung Luna na nagresulta din sa mga malalaking influencers or even personalities and government officials na maging negative about sa BTC. Isa na nga dyan po si Trump noong 2021 at 2022 pero biglang nagbago na ito noong 2024 and one of those few reasons is yung ating enhanced transparency. O siya, ibibigay ko na agad yung ating gem for this one and ang gem ko for this checker is yung ating Forta or Fort. Sobrang daming listings nito noong 2023 at nag-dump din siya agad after nung pinag-uusapan pa lang siya noong April and June. Binabalita pa lang po din siya doon sa Coinbase at dahan-dahan na rin po itong dumulas after din niyang malist. Pero 2021 pa po itong asset na to bago pa man mangyari po yung sa FTX at yung Luna. So shinil ko na rin po to noong 2024 ng January or ng February 2024 at successfully rin naman po nag-bump noong April. Pero ang tanong ay babalikan ba namin tong asset na ito? Okay, for the summary and uulitin ko lang po, aralin nyo muna po yung mga major keys or yung prerequisite natin na Lindy effect, market structure, and listings crash. Tsaka nyo pa lang po magagamit yung ating checker na nandito sa screen. At para naman po sa mga assets na aking nabanggit at uulitin ko lang po ay huwag nyo pong bibilhin at ito po ay bilang guide nyo lang po, not a financial advice. Mahaba pa tong document na to actually pero kung i-comment mo down below yung high risk gem hunt for RWA baka pag-isipan kong gawan ng video din ito. For now, exclusive muna siya sa mga Meraki members and pero syempre chismis lang ang lahat ng yan. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan nang sa gayon ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.